Habang naka-vacation leave ako dati mga day ay kinansila nila ma'am yung aking working permit. So ito palang nilalabhan ko ngayon mga day ay mga bedsheet at cover ng unan mga day dahil inihian ni Milo yung aso ko. Kasi sinanay kasi nila yung aso ko mga day na doon matulog sa room nila. Kaya iyan minsan doon siya umihi mga day at saka magdumi. Kung hindi sa basahan sa mga unan. Kung sila ay sasama yung loob sa akin mga day dahil nag-pre-contract ako, hindi naman sumama yung loob ko sa kanila mga day na habang nasa vacation ako sa Pilipinas dati mga day ay kinansila nila yung aking working permit. So nag-start nga ako nagtrabaho sa aking mga employer mga day no 2018. So pagkatapos ng 2018, 19, 20 so end contract ko. So nag-renew ako mga day. Pagka 2021 mga day ay umuwi ako mga day sa Pilipinas kasi nag-vacation ako. Yearly na ako nag-vacation noon mga day. So yan nga mga day no habang pabalik na sana ako 20 days lang yung binigay sa akin na vacation mga day. No 1 week na lang mga day at babalik na ako sa Singapore. Bigla silang tumawag mga day na ikakansela muna daw nila yung aking working permit mga day dahil daw hindi na nila muna i-prepare yung magkaroon pa ng helper mga day. So wala akong nagagawa mga day no. So kinansela nila yung aking working permit mga day. So meaning hindi ko expect yun mga day. Meaning wala na akong pera mga day kasi hindi ko expect na hindi na ako makakabalik sa Singapore mga day. Buti na lang at meron si Uwa mga day doon. Pumunta ako kang Uwa mga day at qualified ako sa Balik Pinas Manggagawa Program mga day. Binigyan ako ng 20,000 ni Uwa. At buti na lang din may trabaho yung aking husband at tapos nag-agent din ako doon na online sabong mga day. At may trabaho din naman yung aking mister mga day. Dahil kung wala, naku, ang hirap mamuhay sa Pilipinas mga day. Nakasurvive ako sa Pilipinas ng 1 taon mahigit mga day dahil pagkatapos ng may communication pa rin ako sa kanila mga day, palagi pa rin tumatawag yung aking mga alaga mga day. Ayun nga, pagkatapos ng 1 taon ay tumawag uli sila mga day na gusto ko magtrabaho sa kanila mga day dahil nga kailangan na nila ng katulong mga day. So, gusto ko ba daw bumalik dito sa Singapore mga day, willing pa ba ako sa kanila mga day mag-work. So nag-yes ako agad mga day dahil wala man akong trabaho sa Pilipinas at thank you Lord nga dahil nakabalik ako sa Singapore. Tinawagan ako ulit nila ma'am dahil kung hindi mga day ay hindi makakapunta sa Singapore yung aking dalawang kapatid mga day dahil wala man sa plano nila mga day ang mag-abroad mga day. Trabaho na yung tumawag sa atin mga day, so nag-yes ako. So yun mga nag 3 months deduction naman ako ulit mga day, tapos yung sahod ko mga day back for 650 mga day no, hindi na nila kinontinue yung sahod ko sana na imbis na 700 na ako mga day dahil kapag mag-renew tayo di ba mga day may increase man yan, so 700 na sana yun mga day, so binalik nila sa 650, so wala din ako magagawa mga day no, so okay lang mga day. So ngayon mga day galit-galitan sila dahil ako yung nag-break contract, so bahala na mga day, at least makakauwi na ako mga day, pero yung amo ko mga day hindi pa rin niya ako pinapansin. So bakit hindi worth it yung aking sahod mga day, dahil mas malaki pa ang sahod ng mga newcomers mga day, dahil ang newcomers ngayon mga day XSG mga day ay 700 na yung kanilang basic salary. Ang aking basic salary naman mga day ay 680. Kung 5 Sunday mga day ay ang aking salary ay 750, pero kung 4 Sunday lang mga day ang sahod ko naman ay 730. May mabigat din na reason mga day kaya ako nag-break contract.